At ayun na nga mga boss, hindi pa man nangyayari itong plano ng ating mga kapatid na maisog na OFW diyan sa Croatia na Zero Remittance Week bilang pagsuporta kay Tatay Digong ay iba't ibang komento at opinyon na ng mga tao sa gobyerno ang napapanood natin. Grabe mga boss, grabe itong intensity ng plano ng ating mga kapatid na OFW yung maisog dyan sa Croatia. Ang tindi ng impact, talab na talab. Talagang halos ata lahat ng napapanood natin ngayon na nasa gobyerno, may mga mensahe na sila sa atin na gustong ipaabot. At hindi lang yan ha, yung iba nagbabanta, pinagbabantaan tayong mga OFW. Kung makikilahok tayo dito sa malawakang Zero Remittance Week, talagang maaari daw bawiin yung ating mga privilege bilang isang OFW. Bakit nga ba meron kaming mga privilege, kaming mga OFW? Siguro hindi nyo naman kami bibigyan ng pribileyo kung wala kaming naiaambag dyan sa bayan natin. Hindi nyo naman siguro gagawin yon na i-exempted nyo kami sa mga taxes na pinapadala namin kung hindi malaki ang naiaambag naming mga OFW dyan sa Pilipinas. Sandali lang bago pa malito ang ating mga kababayan na wala dito sa abroad at magtanong kung bakit meron kaming pribileyo, kaming mga OFW. Meron lang tayong gustong ipaalam sa ating mga kababayan. Ano bang mga contribution yung naiaambag naming mga OFW bukod pa dun sa mga pera na pinapadala namin sa aming mga pamilya? Nagbabayad po kami ng pag-ibig. Hindi po yan yung pag-ibig sa kapwa-tao Pag-ibig po sa ahensya ng gobyerno natin. Nagbabayad din po kami ng DOLE. Yearly po yan. Nagbabayad po kami ng PhilHealth. Meron po kaming contribution dyan. Meron din po kaming contribution sa SSS. So, gaano po karaming mga OFW ang nagko-contribute sa mga ahensya ng gobyerno natin. Ngayon, hindi po ba namin deserve yung pribileyo na hindi kami magbayad ng taxes sa aming mga pinapadala sa laki ng contribution ng mga OFW sa pagpapadala nila ng pera sa kanilang mga pamilya? Abay, mawalang galang naman po doon sa mga taong gobyerno. Huwag naman pong ganon. Huwag naman po nyo kaming tanggalan ng karapatan dahil lang sinusuportahan namin si Tatay Digong dahil hindi po kami sangayon sa kanyang pagkakahuli ng ICC na para sa amin, illegal po yung pagkakahuli nyo sa kanya dahil wala na po tayong jurisdiction dyan sa ICC na yan. Ngayon po kami magsasagawa lamang ng mainaon at mapayapang protesta para maipaabot lang po ang aming saloobin. Kaya wag nyo naman po kaming takutin. Hindi naman po namin kayo kinokontra doon sa gusto nyong panagutin si dating Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Ang sa amin lang po, meron po tayong sariling bansa at gumagana po ang mga korte natin. Malakas pa po ang ating mga korte. Ang hindi namin matanggap dito, hindi na lang po yung usapin kay Tatay Digong, kundi bilang Pilipino, yung pagsuko nyo ng soberanya ng ating bansa sa mga dayuhan. Yun din po ang aming isang saloobin. Hindi lang po ito usapin kay Tatay Digong. Maaari naman po namin tanggapin kaming mga sumusuporta kay Tatay Digong kung gusto nyo siyang panagutin. Dahil sa tingin nyo, mali yung kanyang kampanya kontra droga at may mga namatay dun sa kanyang kampanya. Pero meron po tayong korte. Gumagana po ang korte ng Pilipinas. Hindi pa po inutil ang korte ng Pilipinas. Ang hindi namin matanggap dito, yung isinuko nyo, yung isang Pilipino sa mga dayuhan.
At kung talaga pong may malasakit kayo sa buhay ng mga tao na namatay, kamusta naman po yung 44 na sundalo na nakipaglaban para sa bayan? Yung SUP-44, ano na pong nangyari doon? Bakit wala man lang po kaming nakikitang human rights na nag-aabol doon sa mga tao na pumatay doon sa mga sundalo na nag-alay ng buhay para sa bayan? Itong kinakaso nyo kay Tatay Digong at inaabol nyo, 43 na casualties ng gera kontra droga. Gera po. At sa lahat po ng gera, maaaring magkaroon ng casualties. At lahat po yan, legal operation. Ginawa niya para panatili niya na ligtas ang bayan niya. Kaya, di ba po, yung SUP-44 na namatay sa iisang araw lamang, natabunan na. Wala pong ganitong kalaking issue na lumalabas dun sa buhay ng 44 na sundalo na namatay lamang sa iisang araw. Asa ng katarungan doon? At balikan uli natin itong sa aming mga OFW. Meron akong nakitang post. Hindi ko lang alam kung legit itong post na to. Pero ang nagsabi, hindi natin sigurado, isang congressman. Ang sabi, kung itutuloy daw po namin itong zero remittance week na to, ay wala kaming mga utang na loob na OFW dahil yung mga pamilya namin ay tumatanggap daw po ng mga ayuda, AIX o tupad o kaya naman yung tinatawag nilang AKAP. Ito opinion ko lang po to. Akin lang po to. Pakiramdam ko po to. Kung sakali man na totoo itong sinasabi ng isang congressman na to, na kaming mga OFW, wala kaming utang na loob, isa lang po ang masasabi ko sa inyo, hindi po tumanggap ng kahit anong ayuda ang pamilya ko o ang pamilya ng karamihang mga OFW dahil hindi po kami qualified. Kapag OFW ka, hindi kami qualified na mabigyan ng ayuda mula sa gobyerno. Lalo na kung kontra ka pa sa administrasyon. Lalo kang hindi makakakuha ng mga ayuda na yon. Kaya kung tutuman po itong sinabi ng isang congressman na to, hindi po tama na sabihin yung wala kaming utang na loob. Dahil wala po talaga kaming utang sa inyo. Hindi po nakatanggap yung pamilya namin ng ayuda na sinasabi nyo. Uulitin ko po hindi po ako sigurado kung legit yung sinabi ng isang congressman. Itong aking sinasabi, opinion ko lang po to. Akin po to, nararamdaman ko po to. Kung sakaling sinabi nga ng isang congressman to, yun po ang tugon ko bilang isang OFW sa inyo. Ito pong binabalak na zero remittance week ng aming mga kapatid na OFW. Wala pong masama dito. Ito po'y mainaon at mapayapang pagprotesta bilang pagsuporta at hindi namin pagsang-ayon sa pagkakauli ni dating Presidente Duterte. At siguro naman po bilang Pilipino o bilang individual na mamamayan ng bansang Pilipinas, meron naman po siguro kaming karapatan na mamili ng taong paniniwalaan namin kahit pa pagdating sa politika. Malaya naman po siguro kaming makakapili. At siguro po, hindi naman tama na pilitin kami na maniwala dun sa nakikita namin na mali. Opinion po namin to. Saloobin po namin to. Sariling pananaw po naming mga OFW. Itong protesta po nito, hindi po ibig sabihin lumalaban kami sa gobyerno. Ito po'y paraan lamang para maglabas kami ng saloobin. Tsaka, ano po bang pinag-aalala nyo? Di po ba kayo na po ang nagsasabi na kukunti na lang po yung mga tao o yung mga Pilipino na sumusuporta kay Tatay Digong? So,
kung tama po yung datos nyo, nakukonti na lang kaming sumusuporta kay Tatay Digong, edi wala po kayong dapat ipag-alala. Dahil yung nakakarami po na sa tingin nyo, sumusuporta po sa inyo na mga OFW, ay sigurado pong magpapadala yan at hindi po sasali dito sa Zero Remittance Day o Week na gaganapin ng ating mga kapatid na maisog sa Croatia. Yun po, kung totoong kokonti na lang yung mga Pilipino at OFW na nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya sana naman po wala naman takutan. Wala pong bantaan na tatanggalan nyo kami ng mga pribileyo. Dahil yung mga pribileyo po na yan ay deserve ng bawat OFW na nagpapakahirap dito sa ibang bansa. At kaming mga OFW po ay may totoong ambag sa ating bayan. Kaya kung gusto po namin magpaayag ng saloobin o magpakita ng suporta kay Tatay Digong, karapatan po namin yon. Kaya wag nyo naman po sanang pilit busalan ang aming mga bibig at takutin kami, natatanggalan nyo kami ng mga pribileyo. At ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. At para sa lahat ng mga sumusuporta, nagmamahal at naniniwala kay Tatay Digong, ayan, tuloy-tuloy lang yung laban natin. Pwede tayong lumaban sa mainaon at mapayapang paraan. Huwag na tayong makipag-away. Useless na yan mga boss. Wala nang mangyayari kung makikipag-away tayo dun sa mga tao na hindi natin kaparehas ng paniniwala. Irespeto na lang din natin yung paniniwala nila sa mga kaganapan na to. At tayo, ipagpapatuloy natin ang laban para kay Tatay Digong. Kaya, ayan mga boss, mag-iingat kayo palagi, magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog. At bago ko tapusin itong vlog na to, advance happy birthday, Tatay Digong. Lalaban kami para sa'yo at nasa likod mo kami. Tuloy-tuloy lang ang panalangin ng taong bayan para sa'yo at para sa kalayaan mo.